Hello, so ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. For those of you na gustong magpa-personal reading, Madam P, yan yung aming Facebook page. Yan, open yung aking video call reading if you want to talk to me in through video call, pwede yan. And if not naman, kung gusto mo, meron din tayong mga recorded readings video. So, yeah. So, let's start. This is for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Diyan na lang sa details yung um, Facebook page namin, check mo. Page of Pentacles. Timeless love reading, guys. Kung ngayon mo pa lang ito napapanood, kahit matagal ng upload ng video, maaaring ito pa lang yung time talaga mapanood mo ito. Page of Pentacles, Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Three of Pentacles at the bottom of the deck. Oh, I can see growth here, financial growth. Two of Wands, pwede magkaroon ng mga plano sa'yo dito. Page of Wands, it could be offer, or kung hindi man offer, ikaw ito na makakita ng potential into something na with the Two of Wands might be maging dahilan sa'yo para magkaroon ng plano or some sort of anong tawag dito? Glimpse kung ano yung magandang gawin. And it could be pwedeng may mga makita ka, malaman ka, or magbigay sa'yo ng ideas, or mai-offer sa'yo financial offer na magbibigay ng growth sa'yo. And I feel like this is something. Yung iba sa inyo, it could be someone na nakarinig ako ng word na teenager, or it could be mas bata sa'yo, yung energy ng magbibigay sa'yo ng ideas or offer na pwedeng may kinalaman sa usaping financial. Person nakakonect mo pagdating sa love, spirit guides, angel guides for earth sign. Kung hindi mo pa na-experience yung sinabi ko, it could be paparating pa lang. So you have to, parang tignan mo kasi pwedeng may mga dumating ang offer sa'yo. The Ace of Swords is here. The Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius energy. There's a person na pwedeng magbigay sa'yo ng excitement. A lot of excitement yung nakikita natin dito. With the Ace of Swords energy, it could be, etong person na to, could be a new person, and pwedeng magbigay siya ng, biglaang actions sa'yo. Like, pwede magulat ka na lang biglang dumating itong person ito sa buhay mo. And yung iba sa inyo, hindi to love related. Although this is love reading, hindi siya love related para sa iba. Yung iba nga, may kinalaman dito sa binabanggit ko sa'yo kanina. Pwedeng may person na biglang dumating sa buhay mo, and pwedeng magbigay sa'yo ng excitement, magbigay ng idea sa'yo, etc. Yung iba, this is love related. Pwedeng may person na biglang dumating sa buhay mo, and pwedeng itong person na to is biglaan, no, out of nowhere. Pwedeng bigla siyang dumating or biglang magparamdam, biglang makilala mo, and I feel like from that, magbibigay ito ng surprises or yun nga, mga ideas sa'yo. And yung iba, pwedeng may mga biglaang pagka-travel, biglaang pagdating nitong tao na ito na sinasabi ko. Okay? So, sa usaping love, since this is love reading, tell me about the emotions. Spirit guides, angel guides. Dito ko na lang guys sa gilid i-shuffle kasi medyo masyadong malapit sa cam, and there's a tendency na ma-hit or matamaan yung camera natin. You do have here the moon and the magician. Pareho major arcana. Okay, tell me more. For the person of earth sign, please. Spirit guides, angel guides, please tell me. You do have here the lovers and the Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the Lovers, Gemini energy. I feel like with the Moon, malakas yung pakiramdam mo. So whatever the case is, ayan, yung iba love-related, yung iba hindi. Whatever the case is, alam mo kung ano yung dapat mong gawin, or mararamdaman mo kung ano yung
dapat mong gawin, especially yung iba, you are an earth sign, pero malakas yung pakiramdam mo pagdating sa usaping pera. So, yung iba sa inyo, if this has something to do with money, if this has something to do with career, finances, etc., mararamdaman mo kung ano yung magandang gawin, dapat gawin, or magbibigay ba ito ng improvement sa iyo financially, or magbibigay ba ng growth sa iyo ito financially. And I feel like with the magician right here, mas nakukuha natin ito na nung yung energy mo kasi, you also have to be realistic, no? Kailangan mo maging realistic. And I feel like if there's something na gustong-gusto mo, just go for it. Kung hindi mo gusto, wag mo ipilit ang sarili mo. Okay? Sa usaping love, ganun din yun. Especially for those of you na wag mong tignan yung ugali, yung edad. Yung iba kasi sa inyo, nagbe-base na sa edad, sa sitwasyon. And there are times na pwedeng magmadali ka kasi, for example, no, hindi ko sinasabing this is your energy or this is your story, pero kung makaka-relate ka dito, example lang naman to. Huwag mo tong kunin kung hindi ka makarelate. For example, you are byuda, okay? Byudo, whatever the gender. Or kung hindi man yun ang case mo, it could be matagal ka na single. And then, of course, biglang may dumating sa buhay mo. And then, there's this point of your life na, ano kaya, sige na nga, i-go ko na to. And even though na hindi mo pa talaga feel yung isang tao, it's just because may pagmamadali. So, sa usaping love, hindi ganun dapat. You have to be realistic, or at the same time, tignan mo rin emotionally kung ano yung gusto mo. Okay, with the moon, pakiramdam mo maigi emotionally, yung sarili mo, and at the same time, yung itong taong to, do you think this person is okay na ba talaga siya sa'yo? Kumbaga, kung ipupush mo ba yung connection ninyo, tingin mo ba ay mafe-feel mo siya 5 years from now, 10 years from now? Kasi, oo, yung iba sa inyo nagmamadali, pero mas lalong masasayang yung panahon mo kung mapupunta ka pa sa maling tao. So, you have to think twice, you have to be knowledgeable pagdating sa pagpili ng partner, or especially pagdating sa usaping love. Kasi yung iba sa inyo, hindi lang usaping emotions ang pinag-uusapan natin dito eh. Yung iba willing pang mag-invest, or money related. Pwedeng ikaw ay nagbibigay, or naapektuhan ng finances depende sa partner, no, na dumadating sa buhay mo. Kilalanin mo yung sarili mo. Alam mo, the more na naiintindihan mo yung sarili mo, ito lagi ko sinasabi to sa mga nagpapa-reading sa akin, astrological reading, and sa palm reading. Okay? Sa palm reading and sa astrology. Kasi ang makikita natin dyan is yung strength mo, yung weaknesses mo, makikita dyan, and also kung anong klase kang tao. Of course, especially sa astrology, makikita yan, yung mga weaknesses na yan. Kung kahinaan mo yung emotionally, pag once na ikaw ay na-fall, talagang ibinibigay mo yung financial na usapin, naapektuhan ng finances mo. Kung ganong klase kang tao, ibig sabihin, kailangan mo talagang mag-ingat sa usaping pinansyal, sa usaping love. And kung ikaw ay magkakaroon ng kakonect, mas maganda yung makikita mo rin, of course, titignan mo rin siya kung may capability ba siya na maging okay yung finances mo, na kumbaga hindi maapektuhan yung finances mo kasi stable naman itong person na papatulan mo, parang ganon. Sa panahon ngayon, kailangan mo na ring maging mautak. Okay, hindi laging puro puso-puso or spiritual connection whatsoever. Kailangan maging realistic ka rin pagdating sa pagpili ng partner. Ito ba'y tatanggapin ng family mo? Kasi involved yan eh. Kasama yan. I'm not saying dun sa mga narcissist na family, or kilala mo naman ang pamilya mo, alam mo naman if they are narcissist or
gusto lang talaga nila yung ikabubuti mo. Okay? Alam mo yan. And, um, honestly, a lot of you, lalo na kung okay naman yung mother or yung father mo, sa usaping bagay na ito, sa usaping love, pagpili ng partner, kailangan i-consider mo rin kung pati ba sa kanila tatanggapin nila yung partner mo. Okay, maging realistic ka. Kung hindi nila tanggap kasi alam mo may kakulangan yung partner mo, and then kahit hindi mo pa ipinakikilala or hindi pa nila nakikilala yung person na yan, alam mo na yun yung isasagot nila. Kailangan mo ring magpaka-talino, 'di ba? Alam mo na hindi tatanggapin ng parents mo or hindi nila magugustuhan yung person mo. Wala wala na munang, kumbaga, as early as possible, hindi ka pa naman ganun ka connected or ka-invested dito sa person na to, try to find another person na mas magiging okay para sa kanila, magiging okay para sa iyo, magmi-meet kayo doon sa gitna or pare-pareho kayong gusto ninyo yung person. Kasi, although sabihin na nating oo sa pag-aasawa, by the way, open to sa LGBTQIA+, ha. Hindi naman yung magulang mo yung aasawahin nitong taong to. Pero, kaakibat yan eh. Hindi mo naman pwedeng talikuran yung magulang mo or yung pamilya mo completely for this person. 'Di ba? Mas mas okay na yung taong iko-connect mo is okay din sa kanila kasi although sa pagpapakasal, doon na tayo sa advance tayo mag-isip eh, ay magkakaroon ng pirmahan na kayo ang may kontrata, hindi naman yung magulang mo. But then, there will be time na susubukin yung relationship and wala naman kayong ibang matatakbuhan kundi yung mga family. Yan, kasama yan. Okay? Napaka-rare na pati yung friends ay matatakbuhan. Mas mostly family talaga. Like, meron ngang kasabihan na blood is thicker than water. Okay? So, honor your parents, honor yung opinion ng iba. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na, sorry for the word, may pagkatanga ka. Lalo na kung alam mo yon. This is the guide for you. Okay? But anyway, yung iba naman sa inyo, if you're not, sabihin na natin tanga, kung hindi ka naman ikaw yung bigay ng pera or what, and then, you know better. Alam mo na kung ano yung dapat gawin sa pagpili ng kapareha. And the tower here is like the message for you na tigilan mo na yung dating mindset mo. Nag-evolve ka na eh, nag-mature ka na. So doon ka sa naging mature ka na talaga. Okay? Emotionally and sabihin na nating spiritually. Mas alam mo na kung paano kumilatis ngayon. The Lovers is here and the Ten of Wands. Ito yung person, emotionally nakikita natin, madali siyang, kung ikaw may pagkatanga, ito namang person na to, mabilis siyang ma-fall. Especially if, may lagi kayo may conversation, like kahit hindi sa personal, it could be through social media, messenger messages. So, may pagkamabilis siya pagdating sa pagka-fall. So, there's a tendency nga na magpakita siya sa'yo ng mga gano'n na gusto ka niya, kasi hindi ka naman mahirap talaga gustuhin. Okay, aminin na natin yan. Kagusto-gusto ka. Pero yung person na to, of course, meron din kasing mga person na mabilis ma-fall pero mabilis din ma-fall out of love. Kaya nga dun ka na sa magpakasigurado ka. I'm not saying na itong person na to, malakas ang chance na ma-fall out of love din siya sa'yo sooner or later. I'm not saying that. It's just that, sana dun sa tamang tao. Okay? Future. Take note guys, yung astrology, yung tarot reading, palm reading, these are like guide for you. So, ito, mas binibigyan ka nito ng clarity, especially itong tarot. Binibigyan ka nito ng clarity
kung ano yung magandang choices na gawin mo sa buhay mo. So, kung hindi mo gusto yung future, you have to fix your present. Kailangan i-fix mo yung attitude mo, yung mindset mo, yung paniniwala mo, yung mga actions mo, para maging mas better yung future mo. Ganun lang yun. You create your own future. Okay? Kaya, huwag kayong magre-reklamo kay God or sa pray nyo na bakit po ganito ang buhay ko. Balikan mo yung mga choices mo nung mga nakaraan kung bakit naging ganyan ang buhay mo. And then, saka mo sabihin na ang hihingi mo is sana mabago yung buhay mo, natulungan ka kung paano mo magagawa yung mga actions na dapat mong gawin na mas makakapagpabago sa buhay mo. The prayer should be like that. Bigyan ka ng mga tao na makakatulong sa'yo na mas maitama ka sa tamang direction, mas magkaroon ka ng better choices sa buhay. Kasi overall, actions mo yan eh. Eto, bigyan kita ng example. Ay, balik kita doon sa usaping pamilya, usaping nanay at tatay, no? For example, no, magulang mo, binigay yan sa'yo, diyan kayo pinanganak. Pwedeng walang pagkakamali kung bakit diyan kayo pinanganak, no? Dahil pwedeng sila ngayong makakapagsabi or makakapagturo sa'yo ng tama. Kaya lang hindi ka nakikinig. Mas matigas yung ulo mo. Okay? So, kung ano yung nangyayari sa buhay mo, it is because pray ka ng pray kay Lord, ganito, ganyan. Sana po tanggapin ng parents ko yung aking gustong tao. Pero, in reality, that could be God na kaya binigay sa yung parents mo na yon or yung magulang mo na yon kasi alam nila kung ano yung mas better or mas maayos sa'yo, kaya lang hindi ka nakikinig. Okay? You know what I mean? So, yeah. Sana na-gets mo. Kasi tinatry kong as much as possible ipaintindi sa inyo. Yung iba sa inyo talaga, ayun nga, nabanggit ko na nga, sorry for the word, may pagkatanga talaga. So, pasensya na po. In the near future, you do have here, King of Wands and the Fool. Okay, the Fool. And then, kunin na natin yung card na, para dito sa left or dito sa person mo. In the near future, 4 of Pentacles at saka 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Yeah. Actually, we do have 2 of Wands in this card or tarot deck. Dalawa yung 2 of Wands niya. Supposed to be sa regular tarot deck is isa lang. Pero, there's this 2 of Wands na dalawa siya. Nagdalawa. Pero, it's a different image or picture na nilalaman nito mga 2 of Wands nito. Okay. So, lumabas siya dito sa reading mo. And, madalang siya actually mangyari na lumabas yung dalawang 2 of Wands. The King of Wands and the Fool. I feel like there's a risk na gagawin mo dito, na hindi ka natatakot, you're going to do something na like a daredevil kind of energy, yung parang susubukan mo yung isang bagay na tingin mo mas mag-workout para sa'yo. And I feel like may mga tao na magiging involved dito kaya mas lalong lalakas ang loob mo. And the King of Swords is here, Gemini, Libra, Aquarius. This is at the bottom of the deck. Okay. Tell me about the Fool. What's with the Fool? Okay, the Fool is clarified by these 3 cards. The Queen of Swords, okay, remember kanina King of Swords yung nagpakita sa ilalim. The 6 of Wands and the 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay. Ang energy kasi dito is that kung marami yung sumusuport doon sa sisimulan mo or magte-take ka ng risk into something na
marami ang tutulong sa'yo, marami ang mag-guide sa'yo, and Three of Cups, this could be friends or family or friends in the past na pwedeng may pagbabalik sa buhay mo. And the Six of Wands, yan, these are tulong. And especially if you are into music and arts, if you are very talented, or maybe nasa social media yung career mo, you're showing your face sa internet or what, this could be your reading. Or if you are someone na sanay na mag-entertain or pinanonood ng tao, especially na may kinalaman sa music or arts, this could be your reading. Okay? Yung iba naman, maybe you are a speaker, maybe you are someone, teacher is also possible if you are talking to a lot of people. 'Di ba? Kung meron kang mga kinakausap, or pag nagsalita ka, marami nakikinig sa'yo, this could be a reading. The advice for you, ayun nga, if yung career or yung sisimulan mo has something to do with a lot of people supporting yung ideas mo or yung plano mo, or may ibang tao na nandyan at hindi lang ikaw yung gagawa, like the answer is, you have here the Hanged Man. Yung iba sa inyo, you have to wait. You have to wait. And also with the Justice card, the Justice card is here. So, some sort of money na pabalik or dadating sa'yo. Okay, so for example, if you are looking forward na magkaroon ng negosyo, hindi mo kinakailangang mag anong tawag dito? Hindi mo kinakailangang magkuha or mag-borrow, mangutang ng pera. Kung halimbawa na kakaisip ka magsimula ng negosyo and alam mong kailangan mong mangutang ng pera para maisa katuparan nito. So, the advice here is for you to wait. Okay? Okay na ituloy si plano or gusto mong mangyari, pero maghintay ka na hindi to the point na gagawin mo yung negosyo or yung naiisipan mong plano na may kinalaman sa career mo na kinakailangan mo pang mag-risk ng malaki or ng pera. I don't know, but this is supposed to be love reading, pero kasi yung idea here is mas nakukuha natin as advice. Magbibigay ito ng happiness para sa'yo at mas maalwan, mas madali kapag ganon. Kasi nakakita naman talaga tayo ng success and money for you in the future. Pero mas maganda yung hindi mo pinipressure yung sarili mo. 'Di ba? For example, imagine yourself kung magnenegosyo ka, if this is you na business yung iniisip. Imagine yourself na magnenegosyo ka pero puno ka ng utang. So mape-pressure ka na kailangan kong bumenta, kailangan kong maka-sales, ganito ganyan kasi kailangan kong bayaran yung utang ko. So ang pangit, 'di ba? Ang pangit ng mindset na kumbaga pangit ng itinatakbo nung business. Kasi nangyari niyan, you're pressuring yourself. So, I feel like there's something na kung para sa'yo yan, kung dapat mong gawin yan, gagawa ng paraan, ang panahon, ang universe, si God, na ibigay sa'yo yan. So, you just have to wait. Maybe yung idea is parating sa'yo, but you have to wait. Okay? So, that Four of Pentacles and the Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. The energy here in the future for your person, nakita tayo dito ng plano, and I feel like both of you are gugustuhan itong plano na ito. And with the Four of Pentacles, this is something na magbibigay ng stability and success, emotional success for both of you, and financial success for both of you. Like, nakakita nga tayo ng money. Kakaiba siya actually. Kasi, hindi siya nagsimula with this person. I feel like this is a business partnership or
some kind of partnership na may usaping pera. Hindi siya nagsimula ng um, usual. I feel like this is something na kakaiba yung pinagsimulan ng nitong money or message or career na ito with this person. Very crazy kind of ideas na pwedeng pag pinagsama or pag tinuloy is magiging maganda yung resulta niya. Okay? So, yung iba love reading yun, yung iba hindi naman. So, it's just some kind of partnership. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Ingat kayo palagi. And maraming salamat po. And bye-bye.